Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sabagat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. At nawa kasabay ng pagbuhos ng ulan ay ang biyaya na ibinibigay o matatanggap natin mula sa Panginoon. Ang ating ebanghelyo ay naglalahad ng isang paanyaya. Patuloy na nag-aanyaya ang Diyos, pero hindi rin naman niya ito basta na lang ibibigay na yung minsan para maka-recruit, para maka-invite. Minsan yung may tinatawag tayo mga sugar coating, pampa-attract, para maraming sumunod. Kailangan talaga catchy, kailangan maganda sa paningin, may i-offer kang maganda para tanggapin. Pero dito, sa kanyang paanyaya, open to all, pero kailangan malinaw sa mga susunod kung ano ang kanilang papasukin. Kaya nga sabi ni Kristo, kung sino man ang nais sumunod sa akin. Ulitin ko po, ang paanyaya lagi ni Jesus ay bukas para sa lahat, pero hindi ibig sabihin inanyayahan ka o tinanggap ka ay privilege na yung iyong kumbaga iisipin na maswerte ka kasi sumunod ka sa Kanya. Marami kang benefits kapag sumunod ka sa Kanya. Pero kabaliktaran kasi ang narinig natin mula sa ating Panginoon na kailangan natin pag-isipan ng mabuti. Kasi kung sino man ang gustong sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Limutin ang ukol sa kanyang sarili. So maraming detachment, lalo pa sa panahon ngayon na talagang maraming iniaalok ang mundo na nagsasabing para maging masaya ka, para maging maligaya ka, para ito sa sarili mo. Ibigay mo ito sa iyong sarili. Pero sa konteksto ng pagsunod sa Panginoon, mas marami ang hihingiin sa ating i-renounce o mas maraming hihilingin sa ating alisin. Katulad ng kapangyarihan, kasikatan, kayamanan. Aalisin natin yan at kusa dapat nating gagawin yan. Kaya ang isang palatandaan po na talagang handa tayong sumunod ay yung kahit na nawawala o inaalis natin ang mga bagay na pinangarap natin at gustong-gusto natin na kahit mawala yan,
yung pakiramdam na masaya ka pa rin sa iyong ginagawa, lalo tigit sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod sa Kanya, sa tingin ko, nasa tamang track tayo. Nasa tamang pagsunod ka. Kasi minsan, naglilingkod ka, pero marami ka namang reklamo. Naglilingkod ka, pero marami kang hinihingi sa Diyos. May inalis ka, pero ito naman yung mga demands mo. Pakatandaan natin na sinabi naman ni Kristo na kung sino man ang lumilimot ng kanyang sarili, hindi naman ito nakakalimutan ng Diyos. Dahil siya rin naman mismo ang magbibigay ng kailangan natin. Hindi lang ng gusto lang natin, kundi siya ang magbibigay ng kailangan natin at higit pa sa sapat iyon para makasunod tayo sa Diyos. Amen. Thank you.